Nagsalang ako ng agahan bago sumabak sa mga duty natin buong maghapon. Kailangan natin ito para may panglaban tayo mamaya sa mga gawain. Hinihinaan ko nga dito ang apoy at baka masunog dahil paalis-alis din tayo. Sa sitwasyon nga na to mga mare na kapag may tindahan ka ay hindi pwedeng magtitinda ka lang. Kailangan mo talagang ipagsabay-sabay ang mga gawain. Pag ganitong weekdays mga mare, ang napagsasabay-sabay ko lang pagluluto, pagtitinda, pag-aasikaso ng bahay. Pero kapag weekends mare, talaga namang pagod ang buong pagkatao ko dahil sabay nga ang mga gawain. Andyan nga yung habang nagtitinda, sinasabay yung pagluluto, paglalaba, paglilinis, pagre-restock ng tindahan, na para bang walang bukas, kinabukasan. Sa tunay lang mga mare, hindi nga madaling maging nanay dahil multitasking. Pero dahil ambisyosa nga ang mare ninyo, ay hindi natin pinapansin ang pagod. Dahil napapahinga naman natin to sa gabi, tapos kinabukasan ay laban uli. 'Di ba mare, aminin nyo, ganun din kayo. By the way mga mare, may nag-comment sa ating mini vlog. Shout out po paring Jaime Burak. Ayan, tinatanong niya, ma'am, ask ko lang po, kumuha po ba kayo agad ng permit? Sana makashare din po kayo about permit and sa BIR po. Okay, sige, i-share natin ang ating naging experience. Nung nagsisimula pa lang po kasi ako, kung updated kayo dun sa mga in-upload kong previous vlog, nabanggit ko po doon, nung nagsimula akong magtindahan, meron akong isang maliit na lamesa at konting sabit-sabit. Na halos nasa 3,000 lang ang aking puhunan. Bali kasi ang na-experience ko nun mga mare, may pumupuntang barangay sa akin na kailangan ko daw kumuha ng permit. Napapaisip nga ako mga mare kung kukuha ako dahil nagsisimula pa nga lang ako at tinatansya ko pa kung magkiklik nga yung tindahan, tinayo ko. So ayun nga mga mare, dahil pabalik-balik sila na kinukulit ako na kailangan ko nga mag-permit. Kahit nga pinaliwanag ko, nakaka-start ko lang, nagsisimula pa lang ako, ay kailangan nga daw. So ayun nga ang naging experience ko mga mare, kaya kahit bago pa lang ang aking tindahan, kumuha agad ako ng permit. Nagkamali pa nga ako nung una dahil ang kinuha ko ay barangay permit. Naakala ko nga ay okay na may permit na ako kasi bumalik nga yung barangay kinabukasan. Doon ko nga lang nalaman na hindi lang daw pala ganun ang permit. Kailangan ko raw pumunta sa City Hall. At doon ko i-register ang tinayo kong tindahan. Sinabi ko pa nga sa kanila na konti lang po to, kakaumpisa ko pa lang. Kailangan pa rin po bang i-register agad? So ayun nga mga mare, kailangan pa rin daw talaga kahit konti ang laman yan, kahit kakaumpisa mo pa lang. Basta nag-operate ka ng isang negosyo, automatic yan, nakasama sa puhunan mo ang permit. So ayun ang ating naging experience para sa mga baguhan na nagtindahan na wala pang permit. Hindi po kayo nag-iisa dahil dinanas rin po namin yan. Pero iba-iba tayo dahil meron akong mga kakilala na kahit binabalik-balikan na ng City Hall, eh hindi talaga nagpaparehistro. Okay, moving forward. Okay, explain naman natin sa BIR kung paano tayo nagparehistro. Bali, pupunta lang kayo sa BIR, dala-dala ninyo yung DTI and Mayor's Permit. Ayan, as a sari-sari store owner, kung maliit lang naman ang iyong tindahan, eh pwede nating i-avail ang 8%. Ito ay para sa mga taxpayers whose net income do not exceed 250,000 pesos. Sa madalit salita, kung ang net income mo sa isang buong taon ay hindi tataas ng 250,000, ay wala kang babayaran tax. Bali, ang 8% naman ay papasok kapag ang net income mo sa buong taon ay lumagpas ng 250,000. For example natin, this year, nag 300,000 net income ka. So, lagpas ka ng 50,000 noon dahil 250,000 nga lang dapat, hindi ka tataas doon. So, ngayon, yung 50,000 na lagpas mo, ita-times natin sa 8%. So, yung total noon, yun yung babayaran mong tax. Tapos, mga mare, automatic kapag nagrehistro kayo sa VIR, meron tayong tinatawag na quarterly, kung saan kailangan nating isubmit ang ating sale sa Orus. Online naman to mga mare ang pag-submit. Sa ganitong senaryo naman ay kailangan na natin ng CPA dahil sila ang mag-handle quarterly ng bookkeeping and tax filing. So ayun nga mga mare, kung balak ninyong magparehistro sa VIR or nakarehistro na kayo pero wala pa kayong nakakausap na CPA, meron akong i-recommend sa inyo. Bali, nag-handle din sila ng DTI or SEC registration, barangay and mayor's permit, BIR setup, and certificate of registration. Ayan, kung interesado kayo mga mare, direct message nyo lang yung FB page na ipipin ko dyan sa screen. Ayan yung email ad and contact number nila if ever na may gusto kayong mga itanong. Yun lang mga mare, thank you for watching. See you on my next video. Bye-bye!